Umpisahan na nating subaybayan ang ating kasaysayan na pinamagatang. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Magandang araw po sa iyo, Sir Casper. Ang pangalan ko po ay Clarence. At ang kwentong ito ay hindi ko karanasan, sapagkat karanasan ito ng kaibigan kong si Rudy. Binatilyo pa lamang siya ng mga panahong ito. Taong 2005, sa lugar na matatagpuan sa Iloilo. Na mga panahong ito ay isa siyang estudyante sa high school. Monitor king student siya, dahil matagal na siyang ulila sa mga magulang. Ngunit kahit ganun pa man, ay talagang nagsusumikap siya sa buhay. Ginagawa niyang umaga ang gabi. Kunti lamang lagi ang kanyang itinutulog. Palagi siyang puyat. Tuwing nasa school nga siya ay nilalabanan niya ang kanyang antok, Sir Casper. Mabuti na lamang ay nalalabanan niya ang ganoong senaryo. Kaya hindi siya napapagalitan ng kanilang guro. Nasa kanya na lahat ng kasipagan, pero napakahina naman niya sa klase. Palaging palakaw lang kanyang nakukuhang grado, kahit na nagsusumikap naman siya. Hanggang sa magkaroon siya ng isang kaibigan na babae. Ang pangalan nito ay Loren. Sa pagkakaalam ni Rudy, ay tahimik lamang ito. Kaya nagtataka siya kung bakit siya nito kinakausap ng araw na iyon. Hi Rudy, balita ko ay working student ka. Papaano nagpagsasabay ang pag-aaral at saka pagtatrabaho? Tanong sa kanya ni Loren. Ikaw pala Loren. Madali lang naman. Ang magtiyaga lang sa pang-araw-araw. Kaya nga lang, sa kabila ng kasipagan ko ay mahina naman ako sa klase. Pahayag ni Rudy habang tumatawa. Huwag mong sabihin iyan. Alam kong may angkin kang katalinuhan. Gusto mo turuan kita? Panghihikayat pa nito sa kanya. Pwede ba talaga? Libre lang ba? Naku, wala akong pambayad eh. Sambit ng binata. Napangiti naman ang dalaga habang nagsasabi ng, libre lang at oo, wala kang babayaran. Iyon nga ang nangyari. Napagkasunduan nila kung saan magaganap ang pagtuturo. Iyon ay walang iba, kundi sa tahanan ng dalaga. Kaya naman hinintay niya ang sandali na iyon. Nung Sabado ng hapon, nagtungo na siya sa tahanan nito. Tinuro kasi sa kanya ang lokasyon. Nung nandoon na siya at nang papasokin na siya ng dalaga, nakaramdam siya ng kakaiba. Hindi niya alam kung bakit kumabog bigla ang kanyang dibdib at saka nangilabot siya. Wala naman siyang dapat nakatakutan dahil maayos naman siyang pinatuloy ni Loren. Nalaman niya na mag-isa lamang ito sa tahanan dahil nasa kabilang probinsya ang mga magulang nito. Malapit sa kusina siya nito tinuruan at nalalanghap niya na napakalansa sa gawing iyon. Parang hindi sa karne ng hayop o isda nang gagaling yung lansa na iyon. Basta, hindi niya raw maintindihan. Tapos ang isa pa sa napansin niya, madilim ang loob ng bahay. Paano ba namang hindi didilim dahil yung bintana ay natatakpan ng mga kortina na kulay itim. Loren, matanong ko lang, bakit nakatabing yung kortina at yung mismong bintana ay nakasara pa? Ayaw mo bang makalanghap ng sariwang hangin? Paberong tanong niya dito sa kalagitnaan ng pagtuturo ng dalaga. Nakita naman ni Rudy na parang hindi ito natuwa sa kanyang biro. Meron kasi akong kondisyon na tinatawag na photophobia.
akong sanay nasisilaw sa sikat ng araw. Seryosong paliwanag sa kanya ni Lorraine. Ganun ba? Kung sa bagay, sa classroom natin ay natatakpan na rin ng kortina, kaya hindi nakakasilaw. Sambit ng binata. Ganun na nga, Rudy. Teka, kailangan na nating mag-concentrate para makahabol ka sa grades mo. Hindi ba't gusto mong magkaroon ng scholarship sa college? Tugon ni Lorraine. Dahil dito ay napatango na lamang ang binata. Seryoso na siyang nakikinig sa dalaga. Sa loob-loob pa nga niya, hindi lang maganda si Lorraine dahil napakatalino pa nito. Napakaswerte niya dahil isang napakagandang dilag pa ang nagtuturo sa kanya. Kaya naman napagtanto niya na pagbubutihin niya na ang kanyang pag-aaral. Samantala, nang makaramdam siya ng pagtawag ng kalikasan, nagtanong siya kung saan matatagpuan ang palikuran. Itinuro naman ng dalaga ang banyo, Sir Casper. Pagpunta niya roon at nang umuhi siya, nararamdaman niya na parang may nagmamasid sa kanya sa kanyang bandang likod. At sa tuwing lumilingon naman siya ay wala naman siyang nakikita. Dahil dito ay napagtanto niya na baka namamalikmata lamang siya. Isinawalang bahala na niya lamang iyon. Bumalik na rin siya kay Lorraine. Muli naman siya nitong tinuruan habang seryosong nakatingin sa kanya. Nung sumapit ng tanghali ay niyaya naman siya nitong kumain sila. Dahil hindi siya kumakain ng karne ay isda na lamang ang inuulam niya. Parang hindi niya kasi gusto ang tekstura ng karne na kinakain ni Lorraine, Sir Casper. Ayon pa sa kanya ay parang nakakatakot kasi ang itsura at nakakadiri pa. Kaya isda na lamang ang pinili niya. Para kasi sa kanya ay mas masarap pa ito at may magandang kolesterol. Samantala, nagpatuloy ang pagtuturo ni Lorraine noong matapos na silang kumain. At nung pumatak na ang kinahapunan, dito na napagpasyahan ni Rode na umuwi na. Pinayagan naman siya agad ng dalaga. Pero Sir Casper, nung nasa labasan na siya, dito na lamang nawala yung bigat na nararamdaman niya kanina. Kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit niya nararamdaman yon. Naisip pa nga niya na bakit naman siya kakabahan sa isang napakagandang babaeng gaya ni Lorraine. Sa kabila ng lahat ay isinawalang bahala na lamang niya yon. Dumiretso na siyang umuwi sa kanilang tahanan. Nang nasa bahay na siya, wala sa loob ni Rodi na nagtanong sa Lola Esmeralda niya na kung yung aswang ba ay nasisilaw sa liwanag ng araw. Siya nga pala, ito lang ang nag-iisang kasama niya sa tahanan, buhat ng maulila sa mga magulang. Hindi siya lahat ng pagkakataon, Apo. Yung mga bagong aswang, oo. May tsansang masisilaw sila sa sikat ng araw. Pero yung mga matagal na ay hindi na. Sanay na sila at may panlaban sila sa mga ganong bagay. Tugon ng kanyang lola. Siya nga pala, Apo. Bakit mo naman naitanong? May kakilala ka ba na ganon? Usisa pa nito sa kanya. Wala po, Lola. Natanong ko lang kasi napagkwentuhan namin yan. Gusto ko lang po kasing malaman ng totoo. Paliwanag ni Rode. Dahil dito ay napatango na lamang ang matanda habang nakatitig ito ng seryoso sa kanya. Dumating ang isang pagkakataon kung saan ay makakaranas si Rode nang hindi ka nais-nais, Sir Casper. Gabi-gabi na itong nangyayari sa kanya. Kung saan ay may naririnig na siyang huni ng tik-tik sa labasan na sinasabayan pa ng paglagutukan ng yero sa kanilang bubungan. Kaya nung gabing iyon, nang marinig niya uli ito, ay lumabas na siya para tignan iyon. Nagulat siya nang may makita sa labasan na isang baboy. Ang ipinagtataka pa niya ay nanggagaling ito sa kanilang bubungan. Bumaba lamang ito nang lumabas siya ng bahay. At dahil medyo may kadaliman, hindi niya gaanong nakikita ang itsura ng baboy. Mabuti na lamang ay meron siyang dala na di-bateryang flashlight. Nang itapat niya ang liwanag rito, biglang namilog ang kanyang mga mata. Paano ba naman kasi
ay mahahaba ang mga bihas nito at para itong korting tao. Kaya naman dito pumasok sa isipan niya na baka isa itong aswang. Inilawan niya rin yung tiktik na kanyang naririnig kanina. Nasilayan niya na namumula ang mga mata nito at mabilis nang lumayo sa lugar. Sumabay na rin sa nilalang. Dito niya napagtanto na siya ang pakay nito. Kaya ang tanong niya sa sarili, ano ang kailangan nito sa kanya? Bakit parang sinusundan siya nito? Sino kaya ang aswang na iyon? Ano ang kailangan nito sa kanya? Gusto kaya siya nitong biktimahin? Nung sumapit ang kinabukasan niyon, nabanggit niya ito sa kanyang lola. Ano ka mo? Merong aswang kagabi at umakyat pa sa bubong. Tanong ni Lola Esmeralda. Opo la, sino kayang aswang na yon? Seryosong tanong ni Rode. Napaisip naman ng malalim ang matanda. Sa palagay ko, apo, isa siyang taong malapit sa iyo. Maaari rin namang kaibigan mo siya. Paliwanag ni Lola Esmeralda sa kanya. Kaya dito siya napaisip ng malalim. Kung totoo ang inihayag ng kanyang lola, sino naman kaya sa mga ito ang ganitong nilalang? Sa loob-loob niya ay nakakatakot namang makipagkaibigan. Baka yung isa sa mga ito ay tatraidorin lamang siya at may gawing masama sa kanya. Sa kanyang pagmumuni-muni sa inahayag ng kanyang lola, ay may pumasok sa kanyang isipan. Huwag naman sanang siya iyon. Dahil hindi ko matanggap kung sakaling ganun nga siya. Bulong ni Rode sa kanyang sarili. Samantala, meron namang bagay na tinanong si Rode sa kanyang lola. Ala, paano po bang malalaman kung aswang ang isang tao? Maraming pamamaraan, apo. Takot sila sa bawang at asin. Takot rin sila sa mga medalyon at anting-anting. At ang pinakamabisang paraan para malaman na sila ay aswang ay gumamit ka ng salamin. Para saan po ba yung salamin la? Agad namang tumugon ang matanda sa kanyang katanungan. Iyon ay para makita mo ang tunay nilang itsura. Binabalaan kita, apo, dahil kapag sinusubukan mo iyon, makikita mo ang napakapangit nilang itsura na malademonyo. Napaisip naman ng malalim ang binata. Tamang-tama naman dahil meron siyang maliit na salamin na gagamitin niya para masubukan ang pamamaraan na iyon. Nung pumasok na siya sa eskwelahan ay dinala niya nga iyon. Gusto niya kasing masubukan ito sa kanyang mga kaklase. Baka mamaya kasi ay hindi pangkaraniwang tao ang kanyang mga nakakasalamuha. Sinubukan niya nga ito sa mga kaklase. Palihim niyang sinisilip sa salamin ang mga ito. Pero wala namang nagbago sa una. Maya-maya pa, biglang sumagi sa isipan niya si Loren. Nagtataka siya kung bakit absent ito sa araw na iyon. Kaya noong pagsapit ng uwian, napagpasyahan niya na puntahan ito sa tahanan. Alam niya naman kasi na nag-iisa lang ito sa bahay. Dahil magtatagal pa raw sa kabilang probinsya ang mga magulang nito. Nang makarating na siya sa tahanan ng babae, ay kumatok siya sa pintuan. Ngunit nagtagal na yata ng 10 minuto ang pagtawag niya sa pangalan ng babae at sa pagkatok sa pintuan nito ay wala pa ring nagbubukas. Kaya naman nagtungo siya sa tapat ng bintana kung saan ay makikita ang kwarto ni Loren. May naririnig siya na umuusal ng dasal sa gawing iyon, kaya sumilip siya ng bahagya. Ang laki ang kanyang mga mata. Nang mapagtantong naroroon nga si Loren. Pero wala itong saplot. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito. Hindi nagtagal ay napasulyap ito sa bintana, kaya naman nagkubli si Rode. Maya-maya pa, narinig niya na tinatawag na siya ni Loren. Kahit nahihiya, nagtungo na nga siya sa may pintuan. Pinagbuksan na pala siya nito. Nakita niya na nakatapis na ng tuwalya ang katawan ng dalaga. Oh, Rode, napadalaw ka. Anong kailangan mo?
Nakangiting nitong tanong sa kanya. Naparito lang ako para kamustahin ka. Teka, bakit hindi ka pala pumasok sa school kanina? Tanong niya rito. Pasensya na. Kung napatagal ang pagbubukas ko ng pintuan, may ginagawa kasi ako eh. Siya nga pala, masama kasi yung pagkaramdam ko kaya hindi ako nakapasok kanina. Tara, pasok ka. Pagyayaya ng dalaga. Teka, ano bang ginagawa mo kanina? Usisa ng binata na agad na tinugunan ng dalaga. Nako, sa akin na lang iyon. Basta napakahalaga nun para sa kalusugan ko. Dahil dito ay napatango na lamang si Rudy. Ayaw niya namang pilitin pa itong tanungin kung may tinatago ba. Gusto mo bang magpa-tutor sa akin, Rudy? Ayos lang. May mahabang oras pa naman. Sige, ikaw ang bahala, Loren. Tugon ng binata. Saglit na pumasok ang dalaga sa kwarto nito. Hindi alam ni Rudy kung ano yung eksakto nitong gagawin, pero nakakatayak siyang magbibihis lamang ang dalaga dahil nga sa nakatapis lamang. Pero nagtagal ng 20 minuto at hindi pa rin lumalabas si Loren. Kaya naman dito na ito tinawag ni Rudy. Loren, ang tagal mo yata. Ano bang ginagawa mo dyan sa kwarto mo? Agad naman na tumugon ng babae. Halika dito. Pumasok ka. Napakunot noon naman siya. Bakit naman? Teka, ano bang gagawin ko dyan? Nagtataka niyang tanong Sir Casper. Basta, huwag ka na magtanong. Halika rito. Malambing na tugon ni Loren. Kahit sobrang nagtataka ay nagtungo nga roon si Rudy. Bukas ang pintuan kaya dumiretso na siya. Nanlaki ang mga mata niya sa nasilayan. Sapagkat nakita niya si Loren na walang saplot. Nakahiga ito sa kama at nakangiti habang titig na titig sa kanya. Anong ibig sabihin nito, Loren? Bakit mo ako pinatuloy sa kwarto mo na ganyan ang ayos mo? Takang tanong niya rito. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang katawan ko, Rudy? Siyempre, nagustuhan. Mabilis na tugon ni Rudy. Kung ganon, isara mo na ang pintuan at paliligayahin kita. Mapang-akit na pahayag ng dalaga. Iyon naman ang bagay na ginawa ng binata. Siyempre, grasya na iyon na parang disgrasya. Dahil sa magandang tanawin na nakikita ay hindi na napigilan pa ni Rudy na tuluyang mahulog sa umaapoy na pagnanasa. Nakalimutan niya na nga na silipin rin ito sa salamin. Samantala, tinabihan niya ang dalaga sa kama. Hanggang sa doon na nga naganap ang isang mainit na sandali, Sir Casper. Siguro ay nagtagal ng 1 oras ang kanilang pagniniig. Mahirap daw kasing ipasok. Talagang gigil na gigil si Rudy sa napakagandang kalindog ng katawan nito. Gabi na nang tuluyan na silang natapos. Hanggang sa dito na lamang nagkaroon ng pagkakataon ng binata na magtanong kay Loren. Loren, bakit mo naman naisipan na ibigay ang sarili mo sa akin? Umarap sa kanyang dalaga at bago ito sumagot ay hinalikan siya nito sa kanyang labi. Iyon ay dahil sa matagal na akong may gusto sa iyo. Ito lang ang tanging regalo na maibibigay ko sa iyo para maparamdam ang pagmamahal ko sa iyo. Humahanga kasi ako sa iyong kagapuhan, sa iyong kasipagan, at sa iyong kabaitan. Natawa at nailing si Rudy. Kung ganon ay nabawasan na ako ng isang katangian. Napangiti na rin ang dalaga at ito ay nagtanong sa kanya. Ano yung katangian na yun na nawala sa iyo? Yung pagiging masipag. Umabsent kasi ako ngayon sa trabaho para lang kamustahin ang lagay mo. Nabunutan naman ako ng tinik ng malaman na ayos ka lang pala at masama lang ang pagkaramdam mo. Ang sweet mo naman, Rudy. Siya nga pala, magluluto lang ako ng pagkain natin ha. Dito ka na maghapunan ha, para naman may kasalo ako. Pag-aanyaya pa nito sa kanya. Nagsuot na ng damit ang dalaga.
Sige ba, Loren? Sarapan mo ang pagluto mo. Dapat ay sing sarap mo ha. Paalala pa ng binata at saka sila nagkatawanan. Nang makaalis na sa kanyang tabi si Loren, ay napabuntong hininga na lamang siya. Masayang masaya kasi siya sa oras na iyon. Dahil sa edad niyang 16 anyos, ay nakatikim na siya ng tunay na kaligayahan, gaya ng pinalasap sa kanya ni Loren. Pakaramdam niya ay para silang mag-asawa ng mga sandaling iyon. Samantala, nanatili lamang si Rudy sa kanyang pwesto. Ayaw niya kasing istorbohin ang dalaga sa ginagawa nito. Hindi nagtagal ay nakalanghap siya ng hindi kaaya-ayang amoy. Alam niyang karne ang niluluto ni Loren, pero sadyang kakaiba ang amoy nito. Parang may halong napakalansa at talaga nga namang nakakasuka. Dahil dito ay nagbihis na siya at pinunta ng dalaga sa kusina. Tahimik lamang siyang nagtungo sa kusina para pagmasdan si Loren. Noong naroon na siya, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung ano ang pinakukuluan ng dalaga. Kitang-kita niya na paa ito ng tao na halos mamuti na sa sobrang pagkakulo nito. Nanginginig ang mga kamay na dinukot niya ang salamin sa bulsa. Sumilip siya sa salamin at itinutok sa kinaroroonan ni Loren. Iba ang itsura ng dalaga sa refleksyon. Malatao ang hugis ng katawan nito pero punong-puno ito ng mga balahibo. Namumula ang mga mata. May matalas na mga ngipin at may mahabang kuko sa daliri. Ang ilong nito ay may pagkakahawig sa baboy. Dito napagtanto na Rudy na ito yung nasilayan niya noong nakaraang gabi. Aswang pala si Loren. Dahil dito ay naisipan niya ng tumakas at pagka sa susunod ay siya naman ang gagawing hapunan nito. Hindi pa man siya tuluyang nakakalabas sa tahanan nito, ay narinig niya na nagsasalita ito. May bala ka palang tumakas ha? Spes, tumakbo ka na. Dahil hahabulin kita ha. Rinig na rinig niya na nag-iba ng boses ng dalaga na parabang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nataranta si Rudy, kaya talagang binilisan niya ang pagtakbo. Alam niya kasing mahahabol siya nito kapag hindi siya naging maagap. Mabuti na lamang ay talagang binilisan niya ang pagtakbo kahit na hinahabol na siya ng nilalang. Nung lumingon nga siya para tignan ito ay namataan niya. Nakasama na nito ang ibong tiktik. Nangangamba nga siya na baka siya ay maabutan. Lalo pat wala siyang taong nakakasalubong para hinga ng tulong. Tiniis niya na lamang ang pagod at hingal para lamang makatakas sa halimaw na humahabol sa kanya. Makaraan ng kalahating oras ay nakauwi na siya sa kanila. Tuluyan niya nang natakasan ang nilalang at hindi na siya nito sinundan pa. Nadatnan pa siya ng kanyang lola na pawis at hingal na hingal. Diyos ko namang bata ka. Sino bang humahabol sa'yo ha? Bakit parang takot na takot ka? Nag-aalala at nagtatakang tanong ni Lola Esmeralda. Inahabol lang po kasi ako ng mga aso, Lola. Sige po, pasok na po ako sa kwarto ko. Paliwanag na Rudy, hanggang sa tumuloy nga siya sa kanyang silid. Nung nasa kwarto na siya at nakasara na ang pintuan, ay biglang kumatok ang matanda. Kahit wala sa mood na makipag-usap ang binata, ay pinagbuksan niya na lamang ang kanyang lola. Alam kong mayroong kang pinagdaraanan, apo. Sabihin mo sa akin ang lahat ng iyon at handa akong makinig. Sa una ay nagdadalawang isip pa sa Rudy na ipagtapat sa lola ang naranasan. Pero dahil ito lamang ang naniniwala sa aswang, ipinagtapat niya na ang tungkol kay Loren. Lahat ng detalye ay sinabi niya sa matanda. Lola, sa tingin ninyo, ano bang klaseng aswang si Loren? Isa siyang ulit-tarang. Kadalasan ay babae lamang ang lahi na ganon. Base sa kwento mo,
Baka ibang klase naman ng aswang ang tatay ni Loren. Kaya hanggang ngayon ay nagsasama pa rin sila ng ina ng dalaga. Siguro ay nagkasundo sila at iisa lang ang kanilang hangarin. Ang uliktarang kasi ay isang uri ng aswang na nang-aakit ng lalaki. Ilan na lang ang natitirang lahi na ganito dito sa probinsya. Gamit ang kanilang angking kagandahan, paiibigin nila ang kanilang biktima. At kapag nangyari iyon ay handa nilang ibigay ang kanilang puri para sila ay magbuntis. Nasa kanila lamang ang desisyon kung bubuhayin nila ang sanggol o ipapalaglag ito kapag nasa tamang buwan na. Kapag pinalaglag nila ang bata sa sinapupunan, ay kinakain nila ito bilang pampalakas. Wala silang pakialam kung kaduguman nila ang bata na napili nilang ipalaglag. At yung ama naman na nakabuntis sa kanila ay papatayin na nila oras na malaman nila sa sarili na nagdadalang tao na sila. Gagawin na rin nila itong pagkain. Pero minsan ang mga uliktarang ay wala ring pinipiling kasarian na kanilang dadalihin. Basta kapag naging punteriya nila ay papatayin talaga nila ito at gagawing pagkain. Siya nga pala, yung pagbobuntis nila ay minsan lang nila iyon isinasagawa. Naku apo, mabuti ay nakaligtas ka sa babaeng iyon sa awa ng Diyos. Sa susunod ay huwag ka nang maging mapusok ka. Kilalanin mo muna ang isang babae at unang-una sa lahat, gawin mo munang prioridad ang pag-aaral mo. Dahil bata ka pa. Sambit sa kanya ng matanda. Sir Casper, sa mga sumunod na araw, nabalitaan niya na nag-transfer na raw sa ibang lugar si Loren at lumipat na rin ang tirahan. Huli na nang malaman iyon ng binata dahil mga ilang araw rin siyang hindi pumasok nang dahil sa matinding trauma. Ngunit hindi niya inalam pa kung saan ito lumipat. At mula rin noon ay hindi niya na kailanman nakita pa si Loren, maski ang pamilya nito. Hindi niya malilimutan ang dalaga kahit sa maikling panahon. Tinuring niya itong kaibigan at higit pa roon. Ngayon na pamilyado na si Rode at syempre ay matagumpay na rin sa buhay dahil nakapagtapos siya ng pag-aaral. Iniisip niya pa rin hanggang sa ngayon kung nagbunga ba ang minsan nilang pagtatalik ni Loren. Hinihiling niya na sana ay hindi, para walang naging inosenteng bata ang pinalaglag at kinain ng hilaw. Hanggang ngayon nga ay hindi siya makapaniwalang mayroon palang ganong klaseng aswang na tinatawag na uliktarang. Kasi kahit pala kadugo at galing sa sariling sinapupunan ay kinakain ito. Hanggang dito na lang po ang kwento. At muli, ako po si Clarence ng Iloilo. Maraming salamat po sa lahat ng pakikinig mga kaswang. Paki-comment nga ako kung ngayon lang ba ninyo narinig ang uliktarang o matagal na. Salamat.